Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Klinaro ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na wala pang formal peace talks sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines. Sa isang television interview, ipiniliwanag ni Teodoro na ang joint communique na pinirmahan sa Oslo noong November 23 kasama ang NDFP ay isang agreement para sa exploratory talks lamang. Di ni Teodoro, hindi pa ito peace talks dahil kailangan pang klaruhin kung ano ang mga kondisyon ng NDFP bago nila tuluyang itigil ang armadong pakikibaka. Nang dahil dito, magpapatuloy ang mga aktibidad ng AFP, PNP at ang NTF-ELCAC. Dagdag ng DND Chief, wala namang ikasasama kung pakikinggan ang offer. Aniya, may sapat ng karanasan umano ang pamahalaan pagdating sa peace agreement at hindi na muling mauulit ang mga pagkakamali ng mga nakaraang peace talks. Pag-aaralan ang rehabilitation ng traditional jeepneys sa halip na i-require ang pagbili ng mga bagong units sa ilalim ng Public Utility Modernization Program. Ito ang sagot ng Department of Transportation sa isa sa mga issue na inilatag ng piston sa kanilang dialogo kasama ang ilang mga opisyal ng gobyerno kahapon. Saad ni Transport Undersecretary Timothy John Batan, kailangang tingnan kung kaya bang mai-rehabilitate ang mga jeepney at kung may kakayahan itong pumasa sa standard ng PUV Modernization Program. Isa pa sa isyong inilapit ng grupo ay ang bilang ng mga operator kada ruta. Klinaro ng LTFRB na 2 hanggang 3 kooperatiba ang pwedeng dumaan sa isang ruta depende sa bilang ng mga pasahero. Kahit sa gitna ng dialogo, ipagpapatuloy pa rin ng piston ang huling araw ng kanilang transport strike sa December 31, deadline ng consolidation. Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. anumang araw bago magpasko ang 2024 National Budget oras na matanggap niya ang ulat mula sa Bicameral Conference Committee. Matatanda ang inadapt ng Senado at House of Representatives ang final version ng 5.768 trillion pesos 2024 General Appropriations Act o GAA noong Lunes, December 11. Sa proposal na ito, ayon kay Senator Sani Angara, chairperson ng Committee on Finance at nanguna sa Senate panel para i-reconcile ang dalawang bersyon ng GAA, tinanggal na ang confidential at intelligence funds ng civilian agencies sa halip na dagdag sa pondo sa defense at national security. Samantala, tutulak patungong Japan ngayong araw ng Biyernes, December 15 para sa commemorative summit for the 50th year of Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Halos 2 milyong pisong halaga ng cash gift ang natanggap ng 2023 bar examination top-notcher mula sa University of Santo Tomas na si Ephraim B. galing sa Thomasian Community kahapon, December 14. Tumanggap siya ng nasa 1.25 million pesos mula sa Divina Law Foundation, kalahating milyon mula sa Thomasian lawyer na si Attorney Ray Oben, at dagdag na 200,000 mula sa UST Law Alumni Foundation Incorporated. Gagantimpalaan din siya at iba pang bagong Thomasian lawyers ng all-expenses-paid trip sa Japan mula naman sa UST Faculty of Civil Law. Nakatanggap din ng kabuang 730,000 pesos si Pio Buencamino matapos lumapag sa ika-8 pwesto mula sa kaparehong universidad sa bar exam ngayong taon. Samantala, nakatakdang ganapin sa September 8, 11 at 15 ang bar exams para sa susunod na taon. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.